Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po. Batiin naman po natin yung katabi po natin ng good morning. Happy Sunday, everyone. Hallelujah. Sige po, this moment po, no, tayo po ay magpupuri sa Panginoon. Sino pong handa na magpuri sa Panginoon? Come on. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on. Hallelujah, Jesus. Hey. Let's rejoice in the presence of God. I gotta let you know that I'm so thankful for everything you have done. The way you lifted me and turned my life around. How in you I am found. Come on! So put your hands up. Everybody give him glory. Hands up. Everybody shout your praise aloud and sing with everything. Come on! Give him all the glory, for God is worthy. I wanna let you know that I'm so thankful for everything you have done. The way you lifted me and turned my life around. How in you I'm found. Put your hands up. Put your hands up. Everybody give him glory. Hands up. 1, 2. Everybody shout your praise aloud and sing with everything. Give him all the glory, for God is worthy. Everybody shout your praise aloud and sing with everything. Give him all the glory, for God is worthy. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Worship you, God. We give you all the glory. If you love him, don't stop praising, put your hands up. If you love him, don't stop praising, put your hands up. Everybody give him glory, put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Sige po, palakpak po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Everybody shout. Louder, church. Give him all the glory, for God is worthy. Everybody shout your praise aloud and sing with everything. Give him all the glory, for God is worthy. Let's continue to praise the Lord. God is a limitless God. Amen. Hallelujah. I'm saying goodbye to any limitation. I'm saying hello to the God of all creation. There are no limits. Come on. With you. There are no limits with you. You're limitless. Nothing's too hard for you. Come on, church. You're limitless. There's nothing you cannot do. Yes, Lord. You are bigger and a greater and stronger. I know.
are stronger than any. Let us declare with one voice. Come on, church. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. You're limitless. Come on. Nothing's too hard for you. Yes, Lord. You're limitless. There's nothing you cannot do. Oh, you are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. You're limitless. We worship you, Lord. Sige po, isa pong malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Let's continue to be in the presence of God. Hallelujah, Jesus. We thank you for your presence, oh God. Hallelujah. We worship you. We worship you, Jesus. Oh, you are wonderful, Jesus. Sabay-sabay pa natin awitin sa Panginoon. Hallelujah. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, Lord, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, come on, never cease to worship you. Shout to the Lord all the earth. Come on, church. Come on, church. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for Jesus. Lift up your voice to Jesus. Oh, forever I love you, forever I'll stand. No, nothing compares to this promise I have in you. We worship you, Lord, in you. Let's say, my Jesus. Hallelujah. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, Lord, I want to praise the wonders of your might, your mighty love. You're my comfort, Jesus. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath
Nothing compares. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have in you, Lord. Death could not hold you. Come on. Victor before you, silence the Come on, lift the name of Jesus. heavens are roaring, Yes, Lord. makes a glory. For you were raised to life, You have no rival, Jesus. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name. Oh, Jesus. What a powerful name. Nothing can stop the flame. What a powerful name it is. The name of. What a powerful name. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Come on, church, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Never stop praising Jesus. Hallelujah, Lord. We worship you, God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah. His grace is remarkable. His mercies are innumerable. He is favorable. He is honorable. He is unsearchable yet knowable. He is undefinable yet approachable. He is indescribable yet personal. Holy is His name. His name is Jesus Christ. And what a powerful name. Let us just again sing the chorus of this song, and let's sing this with a grateful heart. Worship you, Lord. What a powerful name it is. What a powerful name. Let's all say, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. We worship you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Praise you, Lord. Praise you, God. Lord, thank you, Lord God. Our mind can't even speak or think how great you are, Panginoon. Our voice can't even speak or breathe or define your greatness, Lord. And Lord, thank you for your Son, Panginoon. Thank you, Lord, kasi binigay mo yung nag-iisa mong anak sa amin. Now, holy has a name. Greatness has a name. Joy has a name. Hope has a name, Panginoon. Lamb has a name. The Lord of all lords has a name. The light of the world has a name. And that name is Jesus Christ. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng
healing, Panginoon. Panginoon, makarating sa kanila yon. Maraming salamat. We praise you. We love you, Jesus. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Mari na po tayo. Come on, put your hands together. Our faith is breaking through the ceiling. There's no doubt we are believing that in this moment we are seeing everything that we've been dreaming. 'Cause you go beyond what we desire. You're reaching higher, greater than all. You're never ending, and you overflow. Now to Him, all glory and power we sing. Our praise over and over again. Over and over again. Jesus. 1, 2, 3. Oh, there's no limit to your power. 'Cause Lord, we know that you are greater. In every season you are stronger. Showing how your love is deeper. You go beyond what we desire. You're reaching higher, greater than all. You're never ending. We give you all the glory tonight. To Him, all glory and power we sing. Our praise over and over again. Over and over Okay, house light please. Sige po, para mas okay. Parang madilim pa din, ayan. Sige nga po, malakas sa palakpak ibigay natin sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, God. So, mag-start tayo ngayon ng panibagong topic po natin from the kingdom. We will discuss about family. Tingnan po natin to, no? Meron po akong pinuntahan na company, I think 7 years ago. Hindi po ito Magna Prime, kaibigan po na Magna Prime. Nasa 40 years na siya ngayon yung company na ito. Parang somehow, company blessing. Siguro anniversary the time na napunta kami. Nilapitan po ako nung may-ari. Yung mismong nagtayo nung company na yon. Pagkatapos binulungan niya po ako, Pastor, mas mahirap ayusin ang problema sa pamilya kaysa problema sa kumpanya. So binulungan niya po akong ganun. Samantalang institusyon na po sila, malaki po ito, pero sabi niya, Pastor, mahirap ayusin ang problema sa pamilya kaysa problema sa kumpanya. Siguro ang idea niya po siguro kung may problema ka sa company, sa tao, pwede mong alisin agad. Pero yung pamilya, kapag nagka-problema ka, hindi pwedeng hindi na kita anak, hindi na kita asawa, hindi na kita biyanan. Ito ang maganda po. Dahil lumapit po sa akin yung tatay. Ang lumapit naman sa akin, yung nanay naman, yung asawa nung may-ari. Sabi nung babae sa akin po, Pastor, patamaan niyo po yung asawa ko. Kaya may idea na ako, sabi nung may-ari ng company,
mahirap ayusin ang pamilya. Ano po? Biro mo magkaroon ka ng asawa po, ano? During celebration, patamaan mo, tirahin mo yung asawa ko. Pambihira. Ginamit pa akong tirador. Ginamit pa akong bala. Ano po? So mga kapatid, hindi tayo magtitirahan ngayon. Ang pag-aaralan po natin is paano talaga magkaroon ng maayos at matatag na pamilya. Alam nyo ho, may 6. Sabi natin lahat, 6. Overview lang muna po ito, pagkatapos yung foundation ng tatalakayin ko, para tayo nag-SOL ngayon po, ano po. So, ito po yung gagawin natin. Merong 6 na matitinding problema ang pamilya ngayon. Yung pang-6 ang pinakamabigat. Ito po yung una na eventually, didiscuss natin ito po step by step, ano po, sa mga susunod linggo. Number 1, financial struggles and poverty. Ang laki po ng problema po natin pagdating po pa rin sa kahirapan. So yun po yung problema po natin. Nakakaiyak ang sweldo ng maraming tao. Mga kapatid, are you aware? 50,000, napakaliit na po ngayon. Paano ko yung mga below, lalo na ganyan, may pinagpapaaral pa po? Alam nyo ho, isang matinding problema, yung may maliliit na sweldo, hindi rin ayos ang pera. Nag-uusap nga po kami ng asawa ko, may liit na nga ng sweldo mo po, saan katutak pa bisyo mo? Paano tayo makakaalis sa kahirapan? Kung sino yung wala, siya pa yung mabisyo, siya pa yung hindi ayos, ang pag-handle ng pera. I-discuss po natin yan sa mga susunod na linggo. Kasi kung hindi maayos ang pera, hindi maayos po yung kahirapan. Minsan, it is not how much you earn, but how you manage. May mga maliliit naman ang kita pero ayos pa rin ang kabuhayan nila. Maaring ang laki ng kita mo, if you are mismanaged talaga yung money, talagang mahihirapan po tayo. Tingnan niyo po, pangalawang problema natin, marital conflicts and broken families. So, ang dami mga problema ng mag-asawa na hindi na pag-uusapan. Pag nagkagalit, hindi marunong mag-ayos ng conflict po. Tayo mga Pilipino, hindi tayo nag-uusap-usap Sino rito yung pinatawag kayo ng tatay nyo, nag-uusap-usap kayo mga anak, tara, pag-usapan natin yung problema natin? Wala ho. Hanggang sa nakamatayan. Hindi nag-uusap-usap. Kaya ngayon po, ang dami ring broken families. Hanggat may pagpapatawad, hindi mo kayang wasakin ang pamilya. Pag ang pagpapatawad na wala na, ubos ang pamilya. Number 3, parenting challenges and youth issues. Iba yung pagpapalaki sa bata, iba yung pagpapalaki sa mga teenagers. May sarili na silang mundo. Ngayon, walang kaalam-alamang magulang kung ano yung mundo ng mga anak nila. So ito yung nagiging problema po natin. Paano natin, lalo ngayon, age of technology, mga millennials, Gen Z, Alpha, ito nga po, yung rise of youth issues. Puro buntis po ito. Teenage pregnancies. Ang daming ipinapanganak na walang tatay. Sabi po ng tatay ko po, sa compound namin, ba't daming bata? Wala namang mga tatay. Pati tatay ko po, naguluhan na po ba't ang daming bata? Walang tatay. So regardless kung anong sitwasyon nyo po, magtulungan ho tayo. Anong gagawin natin kung andyan na kayo sa sitwasyon na yan? Paano natin? If you are single parent, sige, magtulungan tayo. Paano natin magiging maayos? So, ito po yung pangatlong bagay, parenting challenges and youth issues. Na kapag hindi po natin napaghandaan yan at na-address, saan pupunta ang pamilya po natin? Saan pupunta ang lipunan po natin? Lack of communication and quality time. Isang pamilya sa bahay, hindi nag-uusap-usap, sama kakakita, kakain na lang. I-PM mo na yung tatay mo, kakain na. Mami, mahina po ang signal o akyatin mo na. So saan ka nakakita kung kailan lumawak ang mundo, diyan tayo hindi nag-uusap-usap at wala po talagang quality time.
So malaking issue pa rin yan, malaking problema pa rin yan sa pamilya. Number 5, ano kaya yung epekto talaga ng social media and modern culture? Ano kaya yung epekto na ang daming nababasa natin, especially ng mga anak natin, na hindi po masala ano ang fake news, ano ang real news, ano ang totoo? At ang hirap kapag kinokopya mo na lang isang bagay na hindi mo naunawaan modern culture, gaya ka ng gaya sa Western culture, na minsan wala na sila pong standard sa buhay, basta kung saan ka masaya. So tingnan po natin yan, influence of social media. Lalo na yung mga anak natin na ang pampatahan natin ngayon, cellphone. Pag hindi mo na i-correct yan, baka mamaya, ibalibag sa iyo ang cellphone na lang po. Lalo na may mga issue. May anak po ba kayo may mga nagtatantrums pag kinuha nyo po yung cellphone? Address nyo po yan. Address natin lahat yan. Mahirap, pero I believe itong number 6 ang pinakamabigat. I believe itong number 6 na hindi natin pwedeng hindi talakayin. Ano po? Yung pagbagsak ng moral values and spiritual values. Mas excited pa nga ngayon ang pamilya na mag-outing kaysa mag-church eh. Sino po ritong pag inaya mo yung pamilya, tuwan-tuwa, nagtatalo na, mag-church tayo. Pero kapag nag-outing, grabe, prepared, 1 year. Wala namang problema, kaya lang, ang sasabi natin is, huwag nating ipagpalit yung maraming bagay. Dati po 6 p.m., di ko alam kung sino po yung nakaabot sa inyo. Kahit po sa ibang religion po, 6 p.m. nagpe-pray eh. Nasa loob na ng bahay. At sino rito may anak po, maghapong nasa labas, pag uwi, magkukulong sa kwarto, barkada pa rin po yung tinatawagan nila, hindi pamilya eh. So ito, paano natin i-address po yan? Tayo po as a praise church, mahalaga sa atin ang pamilya. Kaya napakahalagang maunawaan natin, pag-usapan natin ito para po ma-address. Ulitin lang natin po financial struggles and poverty, marital conflicts and broken families, parenting challenges and youth issues, lack of communication and quality time, influence of social media and modern culture, and moral values, and spiritual decline. Punta na to tayo dito muna ngayon. Dito muna tayo po mag-focus sa very foundation, sino ang sentro ng iyong pamilya. Father God, tulungan niyo po kami na maunawaan ang iyong mga salita at ibalik niyo po kami sa orihinal na plano niyo po, O Diyos. Kapag ang pamilya na ayos, maayos ang gobyerno. Kapag nag-ayos ang gobyerno, maayos ang mundo, ang daming magandang bagay na nangyayari kapag naayos ang pamilya. Biyayaan niyo po kami nang meron kami uling mapitik na pagkauhaw sa puso namin na sobra naming i-value yung family namin, Panginoon. Di kami perfect, pero we will value progress more than perfection, Panginoon, because you are perfect God na ikaw ang nag-design ng pamilya namin. Thank you so much, so God, in Jesus' name. Amen at amen. Isa nga muna pong malakas na palakpak muli para sa Lord. Tingnan niyo po kahit sa church, nakakatuwa, yung pamilya ni Michael Conserman, magkakatabi po sila. Di ba ang sarap ng picture po na ganyan? Wag naman si Mrs. andito, si Mr. nasa kasulok-sulukan. Parang ang pangit na picture. Okay ka ba dyan sa ibaba? Okay naman ako dito, nakatapat sa electric. Ikaw dyan sa itaas, di ka ba nainitan? Okay naman ako dito. Ba't hindi pa kayo magtabi? Ano po? Pwede kasing sa ngayon, nabubuhay tayo sa trabaho, yung pamilya natin, ang focus ay trabaho. Yes, nagtatrabaho tayo para sa pamilya natin, pero hindi tayo nabubuhay para magtrabaho lang po. Pwede naman talaga, yes, ang focus ba ng pamilya natin, puro pagkakaperahan, basta hindi tayo makita-kita, puro pera ang pinag-uusapan natin. Yun ba ang sentro ng buhay natin? How about pag-aaral? Maganda makapag-aral yung mga anak natin, pero hindi naman tayo nabuhay lang po para mag-aral. Hindi siya ang sentro ng ating pagsasama. Mas lalong hindi ito ang sentro, ang social media sa ating pagsasama po. Kung hindi po, o ano pa mga bagay po ang pwedeng maging sentro, pinagkakaabalahan at kinukuha ang atensyon aside from our families. It's about time, na magkaroon talaga tayo ng God-centered family or Christ-centered family.
Iba po yung pamilya na nakatayo at ang sentro ay ang Diyos. Gustong-gusto ko po yung yung illustration ni Pastor Rapi. Yung electric pan, 'di ba meron yung parang apat ba o tatlong hélice? Pagkatapos may bilog sa gitna. Regardless kung sino nasa paligid, ang pinakamalaga ang sentro, doon umiikot ang buhay natin sa gitna, sa Diyos, na siyang totoong nagmamahal sa atin. Amen? Mga tatay, na-appreciate ko po yung pagsisikap natin, pero hindi trabaho ang pinakasentro ng ating pamilya. Diyos pa rin po yan. Kaya nga sobrang nakakatuwa isa siyempre sa hinahangaan natin, sila Kuya Ray, sila Ate G, isa sa pinakamalapit na pamilya din po sa puso natin. Pag hinukay niyo po ang puso ni Kuya Ray at ni Ate G, wala ho silang ibang pinakamatinding pangarap, I believe and I agree, kundi ang pamilya nila maglingkod na sama-sama sa Panginoon. Kung hindi ito po yung pangarap mo, may malaki tayong problema. Kung ang pangarap mo yumaman kahit magkawatak-watak kami, kahit magkagalit-galit, hindi po. As for me and my house, we will serve the Lord. Kaya kahit kinakasal pa lang po tayo o ngayon pa lang kayo, ang pangarap na natin agad, ang pamilya ko maglilingkod sa Panginoon kasi hindi ko makitang pwedeng maging maayos, pwedeng maging matatag, maging maligaya ang pamilya natin kung wala po talaga ang Diyos. As for me and my house, we will serve the Lord. Malakas na palakpak ibigay natin sa ating Panginoon. Okay? Tingnan niyo po kung paano binabago ng mundo ang definition ng family o pamilya po. Tingnan niyo po. World's view today. A family should be thought of as a circle of love. A circle of love including any individuals who were deeply attached to each other. Pwedeng tawagin pamilya kahit ano pa yung kasarian mo, kahit ano pa yung status mo, basta't nagsama-sama ka, pamilya tayo. Ang problema doon, pag hindi ka na love, pwede ka nang tsugiin. Sa pamilya, kahit yan pasaway, kapatid mo yan. Hindi mo siya pwedeng itakwil. Kaya binabago po ng mundo, tinawag nila ngayon ang pamilya na a circle of love. Come on! Kahit sino pa yan, tingnan niyo po, ang ginagawa ng society natin now defines family in many ways, often removing God and His design. Wala na ang Diyos sa senaryo. Wala na ang Diyos sa equation. Basta ang mahalaga, nagmamahalan, circle of love. Saan makakakita ngayon? Pati aso pinapakasalan. Pati puno. Hindi kami tama na talaga. Sobrang mukhang nasira na talaga yung concept na ganyan. So ito po yung view ng mundo ngayon. Yung family gusto nilang tawagin na lang a circle of love. Pero ito yung biblical design. The family was divinely instituted and sanctioned in the beginning when God created one man and one woman, brought them together, and commanded them to be fruitful and multiply. Yun pa rin po. Lagi ko sinasabi ito pag may kinakasal tayo. Wala pang gobyerno, wala pang simbahan, wala pang paaralan, wala pang hospital, wala pang iba't ibang institusyon. Ang unang itinayo ng Diyos ay ang pamilya. Ang pamilya ang bumubuo ng pamahalaan, ang pamilya ang bumubuo ng paaralan, ang pamilya ang bumubuo ng simbahan, the basic unit of our society. The family was created by God as a covenant relationship between a man and a woman with children as a blessing. Kaya pag meron po tayong kinakasal, hindi po papel yan. Tingnan nyo po, kung papel lang yan, bakit maraming babaguhin kapag kinasal ka? Pati aplido mo, babaguhin yan. Pati yung mga nakasulat sa mga properties, mababago yan. Kapag ikaw po ay nagpakasal at pumasok sa senaryo na ito, maraming mababago, maraming maiiba, marami ang nakataya na kailangan nating tayuan. So mga kapatid, balik lang tayo. Huwag tayong papayag na ng sitwasyon po natin ganito, na hayaan natin ang mundo na ang mag-dictate. Sabi ko nga, si God yung author ng family, siya yung pwede nating pagtanungan, ano ba talaga ang disenyo ng Diyos? May pakikita po ako sa inyong isang pamilya na sobrang tuwang-tuwa tayo, na as much as possible, I believe, lahat tayo ay influenced din ito po. Marami po sa atin nakakilala sa pamagitan nila. Nanay Puring,
Ayan, si Nanay Puring, ano po? Si Nanay Puring, ang sarap maranasan ng ganito po, ano? Siya po ang first generation. Ang second generation, si Kuya June, saka si Ate Lee. Ang third generation, si Leslie, si Lichelle, si Lian. Ang fourth generation is si Lexi, saka si Sabina. Fourth generation? O, tingin muna po kayo sa akin. Ito, ano po ito? Medyo, grabe, favor ng Lord. Meron pong isang pag-aaral, sinasabi, at the age of 60, most likely, wala ka ng magulang. Marami sa atin, pag nag-senior citizen ka na, nakalalamang ho, patay na yung magulang mo, o wala ka na magulang. Ganong kaaga. Pero, si Nanay, senior. Si Kuya John, senior citizen na rin eh. Si Ate Lee, senior citizen na rin po. Ito po ang aabangan ko po. Nanay Puring. Pag naabutan ni Nanay Puring, yung apo niya dito, kay Sabina sa kay Lexi, patindihan na lang ito, Nanay. Ano po? Kaya alam niyo po, si Nanay Puring, ang sekreto niya ng mahabang buhay, Coca-Cola. Siya lang po ang nakita kong nanay na ang hilig po talaga sa Coke. Kaya po pag ito nalaman ng Coke, babayaran si nanay. May royalty fee talaga po. Palakpakan naman natin si Nanay Puring, ano po. Sobrang siya ang nagturo sa atin. Ako, kahit ano yan, paglingkod nyo ang buhay nyo sa Panginoon. Pag nag-pray yan, dakilang Diyos. Mga ganyan si nanay, ano po. Talagang mamahalin mo si nanay po talaga. So mga kapatid, pag-pray naman, wag naman ang first generation, tapos na tayo, ano po. Wag naman natin tapusin first gen. Nagsisimula pa lang, tinapos mo na. Ang ganda po, pangako ng Diyos yan, kaapu-apuhan. At ang gandang bagay, hindi mapapatid sa iyong lahi ang mga naglilingkod sa Panginoon. Kung ito po yung gusto niyo po, malakas sa palakpak, ibigay po natin sa Panginoon. Okay, pag-usapan natin, bakit mahalaga na si Jesus ang gawing sentro ng pamilya, paano natin gagawing sentro ng pamilya ang Diyos, ano yung resulta, pakinabang at bunga kapag si Jesus ang naging sentro ng buhay po natin. Number 1 is this, tingnan natin. Bakit kailangan? Kasi nga po, siya ang pinagmulan ng pamilya. He is the author, designer ng pamilya. Dahil dito, iiwanan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikisama sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. So talagang nakadesign po na isang babae at lalaki kapag yun nga po, nagmahalan sila, nagkasundo na magpakasal, kasabay po noon ay ang kanilang pagkapasya na bumukod at bumuo ng sariling pamilya. Ano po? So, napakahalaga po na mga magulang, tulungan natin yung mga anak natin na talaga pong makatayo sa sarili nilang paa. Pero wala naman pong problema kung kayo po mismo na mag-asawa, gusto niyong kuhanin si nanay o si tatay na wala naman pong mag-aalaga na po sa kanila, lalo na po sa kanilang pagtanda. Basta lahat ng kabataan kausap po ngayon, ang pangarap mo, kapag inikinasal ka, bubukod ka at magtatayo talaga ng pamilya na ang mindset natin, hindi ko bibigyan ng kabigatan ang aking mga magulang pag-aalala, ipapakita ko sa kanila ang regalo natin sa magulang natin, naaalagaan, ang ating pagsasama, ang ating mga anak, iyon po yun. So mga kapatid, hindi natin iibahin ang disenyo ng Diyos. Siya ang pinagmulan ng pamilya. Okay? Magsimula tayo sa magandang pamilya. Talagang pang-beauty pageant ito, Okay? Mula sa simula, ang pamilya ay disenyo ng Diyos. Siya ang may likha nito, kaya't siya lamang ang may tamang blueprint para dito. Regardless kung ano ang ipasa ng government, ng Kongreso, mananatili po ang standard ho natin ay standard ng Diyos. Ang pag-asawa po ay sa pagitan lamang po talaga ng lalaki at babae. At kapag nagsama po ito, bubukod po talaga at bubuo ng isang pamilyang maka-Diyos. So, yun po una, huwag natin ibahin yung design. Number 2, bakit kailangan ng Diyos na maging sentro? Siya ang pinagmumulan ng pagmamahalan eh. So paano natin malalaman ang design ng Diyos sa pamilya kung di naman tayo lumalapit sa Diyos? Paano natin malalaman ang totoong pag-ibig
kung wala tayo o malayo tayo sa Diyos. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umiibig sa atin. Naririnig niyong madalas po sa akin ito, hindi ko ma-imagine, kaya ko bang mahalin ang aking asawa, kaya ko bang mahalin ang aking mga anak nang malayo po ako sa Panginoon. Mas naunawaan ko ang Diyos, mas naunawaan ko ang aking sarili at ang aking pamilya. Lapit muna tayo sa Diyos. Wala naman ako nakitang pamilya na dito sa simbahan nag-away-away. Ang babait nga natin dito sa church, po. Kaya mga kapatid, kung gusto natin, talaga yung pagmamahalan ay umiral sa ating sambahayan, napakahalaga, unahin natin ang Diyos. Kilala natin, siya ang author, siya ang pinagmumulan ng pagmamahalan para mas lalo nating maunawaan, maintindihan, mahalin ang ating kapamilya. Okay. So, maraming pamilya ang nagkakahiwalay dahil hindi nila naunawaan ang tunay na pag-ibig. Ang Diyos lamang ang makapagtuturo ng walang hanggang pag-ibig sa ating pamilya. Kapag ang ginamit ho nating style, Hollywood, ganito po sa Hollywood. Mahal kita, nararamdamang mahal kita. Pag hindi na kita nararamdamang mahal kita, maghiwalay na tayo. Love is not emotion, love is a decision. Nagdesisyon ako na pakakasalan kita, mamahalin kita, nararamdaman ko o hindi, mamahalin kita. Kaya ang drama, wala na akong nararamdaman sa'yo. Bakit? Comatose ka na ba? Comatose ka na? Ganon? Pagkatapos, walang pakialam. So yung mga anak natin, ganun din ang gagawin nila. Nay, wala na rin kaming nararamdaman pag-ibig sa inyo. O hiwa-hiwalay na tayo. Puro pakiramdam pala yung pagaganahin natin Love is a decision. Kaya yung mga nanonood ng pelikulang asawa ng asawa ko, pinsan ng pinsan ko, ilang panahon lang, baka maranasan natin yan. Kaya please, wag natin i-allow yung Hollywood and even ng media na mag-dictate ng kahulugan ng pag-ibig sa atin. So pangatlo is, siya ang pinagmulan ng katatagan. Ang taong nakikinig sa aking mga salita, imagine, hindi lang tao kundi yung pamilya na nagsasagawa nito ay may tutulad sa isang matalinong taong nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Mga kapatid, ang katatagan natin, hindi sa magaling ka, hindi sa magaling ako, hindi sa madiskarte ho tayo, hindi sa mahusay ang sinuman. Ang ating katatagan ay nagsisimula sa ating kaugnayan sa Diyos. And let me discuss this to you also. Discipleship begins at home. Huwag nating kalilimutan yan po, ano man mga bagay na ating matututunan, lahat nagsimula sa pamilya. Kung ano ka, eto kasi yung pamilya po natin na pinanggalingan. Kaya kung nangangarap ka na ang pamilya natin punong-puno ng pagmamahalan, kung nangangarap ka na ang pamilya natin maging matatag, alam niyo po, si Jesus ang kailangan nating gawing sentro. Siya ang pinagmumulan ng matatag na pamilya. Okay? So, ang isang pamilya na nakasandig sa Diyos ay hindi basta-bastang guguho kahit dumaan sa matitinding bagyo ng buhay. Hindi naman ibig sabihin, sentro natin si Jesus Christ, hindi na tayo makaras ng problema. Mas maraming ang problema ang Christian kaysa non-Christians. Mas marami tayong kakaharapin. Pero ang kaibahan lang natin, meron tayong Diyos. Meron tayong Diyos na kapag siya ang tumayong matatag sa atin, yung hindi mo kayang gawin ng Diyos sa iyong buhay. Can I hear amen? Wow, sige nga po, malakas uling palakpak para sa Diyos. Thank you so much. Thank you so much, oh God. Okay, paano natin paghahariin ng Diyos o magiging sentro sa pamilya natin? Siyempre, unahin natin ang Diyos sa pagsamba. Malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga gumagawa nito, ang gumagawa ng walang kabuluhan. What does it mean? Kaya mo naman magtayo ng kahit anong bagay, pero pagdating sa pamilya, hindi mo pwedeng itayo ito na mag-isa. Kailangan po talaga natin ang Diyos. At paano natin itatayo ang ating pamilya? Unahin natin ang Diyos sa pagsamba. Ano ang dapat matutunan ng pamilya? Number 1, sumamba sa Diyos. Hindi mag-SM, hindi mag-Jollibee. Hindi po yun ang kauna-unahan. Pwede rin naman po yan. Pero ang una na dapat nating gawin, pag-aralan nating lahat para tayo makatayo ng matatag, paano sumamba
sa Diyos. Kaya again, maaring isa ka lamang po dito na nagsisimba. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Time will come, makakasama mo ang iyong pamilya na sumasamba sa Diyos. Naniniwala po ako, isa ito sa pangarap ng maraming kabataan na gusto niya, buong pamilya niya, makakilala sa ating Panginoon at sumamba. Can I hear amen? Okay, how about this one? Magsimula ng family devotion. I don't know kung sino na po ang may family devotion sa atin. Nananalangin na sama-sama at gawin ang pagsamba sa Diyos bilang priority ng buong pamilya. Ang ganda nga ho, meron tayo sanang family altar. Ano po? So, ang ganda-ganda po. So, ang point ko lang is this. Simulan natin uli. Kami po nagpa-family devotion, pero sa totoo lang meron time talaga, hindi na rin namin masyadong nababalikan. Ang talagang family devotion namin is Friday evening. Ano po? Order ako ng Pizza Hut. Ano po? Ayun, ang sinamba namin Pizza Hut. Ano po? Hindi ang Diyos. Ano po? Hindi. Okay lang naman. Ano po? Pero pamilya talaga, una talagang i-establish natin. Kaya nakakatuwa. Sino ito may kasamang bata po? Age 45 years old. Nasa kids church na, no? So maganda po, isinasama nyo po talaga ang mga anak nyo. Regardless ba iba yung nakatanim sa salita ng Panginoon. Alam nyo po, meron pong taon-taong ginagawang conference po sa Bogota, Colombia, ang G12. Meron natuwa lang po ako sa post nila ho. Ang cute po, ano? Puro to apo ni Pastor Cesar Castellanos. Third generation. Ipinapanganak pa lang, may gitara ng kasama. Ano po, yung isa may microphone, nagpipreach na. Iba naman nag-i-interpret, ano po, si Katano po yung nakuha, ano po. So, ang grabe. Kaya nga, ang tinuturo nila daw, nung sa conference na ito, legacy. Kung gusto natin talaga magkaroon ng maliwanag na legacy, ang una nating ituturo sa mga anak natin, paano sumamba sa Diyos. Naalala ko sila nanay, Puring, kinukwento niya, yung magulang daw nila, luhod kayo sa Panginoon. Umiyak kayo sa Diyos. Grabe talagang tinuturuan po. Tinuturuan po sila. Yung kahit hindi pala naunawaan sa ngayon, sabihin mo lang. Hindi naman po lahat ng tinuturo natin sa mga anak natin naunawaan nila agad. But pag sinabi mo bang matulog ka ng maaga, alam ng mga anak natin, yung mga cells natin, yung mga yung mga part ng body natin, lahat ba ganun, James? Psychological, anak, pag tinuruan mo to, the next 10 years will be something amazing to your body that will reap the greatest harvest. Wala naman po. Kaya nga, pagbata, ang kuma natin, sumunod, hindi mga tuwiran. Kaya na-appreciate ko po ang kasama nyo po mga anak. Kasama po yan, kailangan po talaga natin. Itong January po, parang bigla ko lang nakita, may isang Saturday at Sunday kami. This is for God's grace and glory talaga ng ating Panginoon. May isang Saturday at Sunday, habang nagtuturo po ako, sige nga po anak, habang nagtuturo po ako dito sa Rizal, San Mateo Rizal, nagtuturo naman po yung asawa ko dito sa Magna Prime, Santa Maria. Pagkatapos nung kinalingguhan, si Lori nag-speak sa Binangonan, si Lucas naman nagbi-beatbox, at nakita niya naman po yung Owie ko, my Owie baby. Eto, napagalitan siya ng nanay niya, kaya nagwo-worship siya sa Panginoon. So, nung una po, si Owie, kahit si Lori, nung basta buhat-buhat ko yan, sinasabihan ko pa nagwo-worship, raise your hand, raise your hand, raise your hand. Wow. Talaga naman nire-raise, mamaya tulog, ano po. So ang point ko lang, eto hindi na po naman tinuturuan na po pero tinanong ko si Lori kagabi, Lori, saan mo natutunan mag-worship? Paano mo natutunan mag-worship? Mas passionate po sa atin yan. Sabi niya lang, modeling tay, modeling daddy. Iyon yung nakikita po namin sa inyo, yun po yung ginagawa namin. Pero somehow, ito din po yung paalala ko lang din po sa inyo. Hindi ibig sabihin, pamilya ho kami ng pastor, okay na po kami. Talagang sobrang hihilingin ko po sa Diyos, sa inyo, ipanalangin niyo po kami. Kung meron mang unang gustong pabagsakin ng demonyo po na pamilya sa church na ito, kami po. Meron po kami magagawa sa mga anak namin, pero may mga bagay na hindi po kami kayang gawin na ang Diyos lang po talaga.
Kaya even sa mga outreach pastor natin, sa pamilya nila, basta sa praise church, walang magsasabi po ng ganitong statement, anak ka pa naman ng pastor. Yun po ang pakikiusap ko po sa inyo. Even sa mga outreaches, hindi po kagustuhan ng bawat pastor, even ng mga normal na katulad din po natin, pareho lang din naman tayo. Hindi naman kasalanan, naging pastor sila, sobra on demand. Mas iba rin po ang stress po nila. Kaya mga kapatid dito sa Praise Church family, thank you for your honoring. Thank you for your love. Itanim natin sa mga outreaches ngayon pa lang, sobrang pagmamahalan, sobrang pagtitinginan. Malakas na palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Okay, so, worship. Sana, di ba kaya ngayon anak natin, pag nakakatuwa, taas mo yung kamay mo. Kunyari, nakikita mo si Jollibee. Huwag naman, baka naman si Jollibee ang sambahin nila. Ito po, number 2, turuan ng salita ng Diyos. Devotion, yun talaga, yung aral ng Panginoon. Yan pa rin po ang pinakamatinding teaching na pwedeng matutunan ng ating mga. Ituro nyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan nyo ito kung kayo'y nasa bahay o naglalakbay. Grabe, nakakatuwa. Hindi ko alam kung bahay ito ni Chinkitan. Si Chinkitan po, sa bahay niya, lahat ng pader, puro may Bible verse, hagdanan, Bible verse, CR, Bible verse, maligo ka. May verse bang ganun po? Basta ang point natin is, lahat ng pagkakataon, lahat ng paraan para matutunan ng mga bata ang salita ng Diyos, gawin po natin. Meron din po kaming kakilala po ni Pastor Elena na samo nagme-mentor din sa atin. Sabi ko, tinanong namin siya, di ba nasa Harvard yung anak niyo po? Buti hindi na bago ang faith. Kasi marami pong nag-aral sa Harvard, Christian, lumabas po na non-Christian naging atheist Hindi ho siguro solid yung faith talaga sa Lord, pero sabi niya, brainwash namin ang salita ng Panginoon. Yun lang ang pagkaka-term nila, word nila sa amin, pero ang totoo, binabad namin sila ng matindi sa salita ng Diyos para kahit saan sila dalhin, intact ang Word of God. Remember Shadrach, Meshach, Abednego? Kahit dumating sila sa Babylon, kahit saan sila ilagay, kasi naturuan sila ng salita ng Diyos sa murang gulang, sa maagang paraan, kahit saan dalhin ang anak natin, hindi sila kayang i-brainwash. Mga kapatid, nakakatakot pag ang anak natin hindi rooted from the Word of God, kakabahan ka. Baka pag uwi niyan, iba na po yung kanyang mga aral or values sa buhay. So ituro natin ang salita ng ating Panginoon. Bilang mga magulang, sabi nga po, discipleship begins at home. Bilang mga magulang, may responsibilidad tayong ituro sa ating mga anak ang salita ng Diyos upang sila rin ay lumaking may pananampalataya. May sinabi din po sa Ephesians chapter 6, mga magulang, palakihin nyo sa tuntunin at aral ng Panginoon ang inyong mga anak, mga magulang, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Kung ang magulang hindi nagbabasa ng Bible, ano ang ituturo nila? Ang mga itinuturo, pag nahuli ka, ipitan mo lang ng 20 pesos yung lisensya mo. Alam mo yung mga ganyan, saka sa BIR, ito kakilala natin, ito yung lalapitan mo. Alam niyo yung mga tinuturo, parang puro kaanuhan. Kaysa yung idea na maging honest tayo, let us value integrity. Pag kinasal kayo, ikaw yung unang hahakbang, huwag kang pauuna, aanterin ka niyan. Saan mo nakita yan? Hanggang ngayon, hindi ko po ma-reconcile ng utak ko. Sabi daw ng matatanda, sino matatanda yan? Tandang Sora? Ano po? Yung parang gano'n, pag lumipat kayo ng bahay, ang una mong ililipat, asin sa kabigas. Bakit? Ilang panahon lang, maglulugaw na lang kayo. So mga kapatid, napakagandang pamantayan, salita ng Diyos, discipleship begins at home. Hindi ko po alam kung si Maya saka si Owie, kung ano pinag-uusapan nila pag nasa church, ano po. Pero regardless, pag nasa church ka, hindi pwedeng hindi ka maliwanagan, tamaan ng salita ng ating Panginoon. Kaya regardless kung anong kalungkutan natin at emosyon natin, at the end of the day, may word na nagpapalakas, nagpapatatag sa atin. Discipleship begins at home. Malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Okay, so paano ba natin gagawin muli na ang Diyos ang sentro? Sundin ang salita ng Diyos. Maging matiising kayo sa isa at magpatawad.
kayo kung may hinanakit kayo laban sa iba? Paano po tayo tinuruan sa pamilya na magpatawad? Sino po? Wala ako natatandaan. Na kinausap po ako ng magulang ko pagkatapos, sasabihin niya lang ganito, patawarin mo na yan. Ang madalas ko po kasing kalaban sa pamilya po namin, nung bata pa po ako, syempre, kung sino yung sumunod sa iyo, yung kuya ko po. Kapag ginagawan po ako ng hindi maganda ng kuya ko, yung goma niya, winawasak ko. Although, kinakampihan naman ako ng magulang ko, sabi ko, diyan nakatago yung mga goma ng kuya mo. Tara, kukuhanin natin. Pero yung parang, sayang opportunity na yun, na tinuruan ako na, anak, kahit, ano lang naman yun, lambing lang naman yun ng kuya mo, minsan pinipikong ka. Kasi napakagaling magpaiyak ng medyo panganay, pangalawa sa bunso eh. Napakagaling magpapaiyak niyan, ano po, pag napaiyak na, ano po. So ang point ko lang is, sino sa atin yung tinuruan nyo na magpatawad? Kasi kung hindi natin matututunan yung word na pagpapatawad at pagmamahalan, ang dali natin mag-iwahiwalay sa buhay. Ang sarap yung mga anak natin, very forgiving. At gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi po nakakababa, hindi po nakakawala ng dangal yung magulang humihingi rin po ng sorry sa anak. At i-model po natin yung pagpapatawad. Kasi kung mahirap, minsan niya po na-imagine ko lang, kahit yung mga simpleng tampu-tampuhan natin, di ba, ano rin yan, issue ng forgiveness? Ang daming nasayang na oras sa atin because hindi tayo nagpatawad. At the end of the day, relationship, iyan ho talaga yung pinakamahalaga sa buhay. So assignment ko po sa inyo yan, sana po dumating ang pagkakataon. Huwag naman yung talagang intentionally gagawa ka ng kasalanan. Hindi naman po yun. Kasi hindi naman natin pinaplano sa bawat araw na makasakit, makasabi ng pangit. Kailangan natin ng maraming pagkapatawad kasi maraming bagay tayo na magagawa na hindi naman natin gusto pero intentionally or not, pwede tayo makasakit sa kapwa. So what is the challenge for us? Ang isang pamilya na ang Diyos ang sentro. By the way, salamat po kay Serge. Meron po siyang FB na pinagkuhanan ko po ng lahat ng ito. Ang isang pamilyang na ang Diyos ang sentro ng pagsasama ay nagpapairal ng pagpapatawad, pagpapakumbaba at pag-uunawa sa isa't isa. Kung sa bahay hindi siya forgiving, do you think sa labas forgiving din siya? Kung hindi siya maunawain sa kanyang kapamilya, do you think maunawain din siya sa ibang tao? Kung hindi siya magalang sa loob ng bahay, magalang din po ba siya sa labas? Lahat ng pwede nating ugali sa labas, sa loob natin ito, makukuha po. Okay? Kaya yung ano man lang na yun, yung paggawa, pag-aralan natin, paano tayo sasamba sa lahat? So next Sunday, ang sarap po isama mo yung pamilya mo. Di ba minsan pag sinabi natin, lapitan mo naman yung kapamilya mo, pero pag ikaw kapag walang pamilya, uwi na lang ako, wala akong kapamilya. Lapitan mo naman yung kapatid mo, wala mo lang tayong malapitan na kapatid. Napakaganda po. It's about time. Let us bring back the value, ng pagmamahal sa pamilya. And lastly po, sagutin lang natin, mga resulta na ang Diyos ang sentro ng pamilya. Kapayapaan sa gitna ng pagsubok. Hindi naman mawawala ang pagsubok, pero may kapayapaan tayo. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang abutin ng pag-iisip, ang mag-iingat sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Kung yung mga anak nakarinig ng salita ng Diyos, ang magulang nakarinig ng salita ng Diyos, ano ang pwede nating hindi maunawaan? Kasi alam natin ang standard ng Bible. Kaya please mga kapatid, kung gusto natin maging hindi kayang payapain ng pera, hindi kayang payapain ng magandang bahay. Ang pagsasama po, without God, there is no peace. So, kahit may mga pagsubok, ang isang pamilyang nakasentro kay Kristo ay nananatili ang kapayapaan. It's about time mga kapatid. Di ba ang sarap, lalo na yung mga matatanda, ang gusto na ho natin pagtanda, kapayapaan. Sign po yan na tumatanda ka na ayaw mo na ng maingay, gusto natin payapa, pero ang pinakamatinding gulo ay ang nasa isipan at nasa puso.
Ang sarap kaya na walang kasamaan ng loob. Ang sarap kaya kumain ng walang hinanakitan. Di po ba? Paul Eunice, tama ba yun? Kahit crispy pata, ano yung pagsasaluhan natin pag may problema tayo, ipukpok ko pa sa iyo to eh. Di ba ang sarap ano po kahit simple lang ang pinagsasaluhan natin, lalong sumasarap kapag payapa tayo sa isa't isa. Hallelujah. So, matibay na pagsasama ng pamilya, ito yung isang bunga. Hindi tayo tatatag kung wala ang Diyos. Hindi tayo tatatag at magiging matibay. Tingnan niyo po, ang lubid na may 3 hibla ay hindi madaling maputol. Paano mo kakalasin? Paano mo puputulin? Yung pamilyang sumasamba sa Diyos, pamilyang pinag-aaralan ng salita ng Diyos, pamilyang sumusunod sa salita ng Diyos. Paano mo sila papatirin? Paano mo papatirin ang pananampalataya ng taong nasa Panginoon? So, ang isang pamilyang magkakasamang lumalapit sa Diyos ay hindi madaling mabuwag ng anumang problema. Kapag tayo po hindi talaga malapit sa Diyos, ang solusyon agad natin nagiging parang problema rin. Tara, iwalay na lang tayo. Kanya-kanya na lang tayo eh. Ayaw nyo naman sumunod eh. Ayaw nyo naman magpasakop. Ayaw nyo naman... Kaya po mahirap, hindi katatagan po talaga. Kaya it's about time, ano po, problem will come. Lagi kong sinasabi yan sa mga mag-aasawa, ang pinakamatindi niyong paghahandaan is pain and trials. Sana pag dumating yon, lalo tayong matatag at magkasama. Sana pag dumating ang pain and trials, hindi ito makapagpalayo, lalo itong makapagpalapit sa atin. Malakas nga akong palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Come on. Thank you, Jesus. And then, ang pamilya na ang Diyos ang sentro, ang bunga niyan, magiging pagpapala po kayo sa madami. Which is, I believe, yun ang pinakamaganda. Wala namang masama na okay naman yung pamilya ko. How about sa ibang pamilya? Di po ba ang sarap na nagiging pagpapala din tayo sa iba? Ang context nito, hindi po ba, nakalaya si Paul and Silas. Pagkatapos yung bantay bilangguan, gustong magpakamatay kasi responsible siya sa problema ng yung pagkalaya nila Paul and Silas. Pero nakita nila, hindi naman pala tumakas, andoon po. Ngayon, tanong po ng jail guard, anong gagawin ko para ako maligtas? Sabi po nila Paul and Silas, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Alam niyo ho, ito yung isa sa pinakamagandang bunga ng pamilya. Sana may mga pamilya na makakilala rin dahil sa pamilya nyo. Tingin ko po, mahirapang makakilala ang ibang tao o ibang pamilya kung tayo mismo hindi ayos. Kung yung testimony natin hindi ayos sa community, mahirapan tayo ni mag-invite. Pero kayo po kapag nagiging pagpapala, nakikita nila, sama-sama kayo nag-church, pinagpapaaral nyo ang inyong mga anak, responsible kayo, at hindi kayo nagbabaranggayan, ano po. Kapag kayo po yung nag-invite, naniniwala po ako maraming pamilya, napakadali na sigurong parang sumunod at tumanggap na ating paanyaya. It is because pa rin sa conviction ng Holy Spirit. Pero ang gusto natin ganito po, liwanagin lang natin, si tatay kapag nakakilala sa Lord, hindi automatic ligtas si nanay. Pag nakakilala si nanay, hindi automatic ligtas ang mga anak. Salvation is individual. Kaya kung andito ka ngayon, yung pamilya mo wala pa sa Lord, sana makakilala talaga sila sa ating Diyos. Okay? So, ang pamilyang sumusunod sa Diyos ay nagiging ilaw at inspirasyon sa iba. Let me ask our worship team, sige po, bago natin i-discuss pa yung ilang bagay, may pakanta lang po ako. So, hindi po ba ang sarap yung pamilya natin? Kaya ako inaayos ang pamilya ko kasi para sa Diyos. Kaya ako inaayos yung pamilya ko para marami ring pamilya ang makakilala sa Diyos. Ibang-iba ang buhay na nasa Panginoon, iba ang buhay na wala sa Diyos. Forward ko na po ito po, mamaya pag-usapan nyo po talaga. Forward ko muna to. Mamaya sa group huddle questions natin. Ano yung mga hadlang? Bakit hindi ang Diyos ang nagiging sentro ng ating pamilya at pagsasama?
Ano yung isang practical na hakbang na maaari nating gawin upang mas lalong mapalapit ang pamilya sa Diyos? Paano natin maisasabuhay ang pagkapatawad at pagmamahal sa loob ng ating tahanan? So mamaya po ipopost po yan. Wala po sana magmamadali. Kahit 5, 10 or 15 minutes. Usap lang po kayo. Usap lang po kayo sa huddle time natin. Okay? Mahal niyo po ba ang pamilya niyo? Amen? So, a Christ-centered family, worship together, lives by His Word, and stands strong through life's trials. Di ko na po matandaan, meron tayong isang gathering, di ko alam kung prayer and fasting yan, kung midweek yan. Let me borrow yung testimony ni Dr. Ja. Ja, pahiram natatandaan ko pa to eh. Close din tayo sa pamilya po nila talaga. At kila dito, mahal na mahal po natin yan. Meron time tumayo si Dr. Ja. Di ko alam, baka nag-aaral pa siya that time. Sabi niya, ito yung pagkakasabi ni Dr. Raja. Alam niyo, marami kaming problema ang kinakaharap. Marami rin po kaming mga mahirap na bagay na pinagdadaanan. Pero malakas po ang loob namin na harapin ito. Kasi po ngayon, buo ang pamilya namin. Hindi ko po malimutan yon. Ang sinasabi niyang buo ang pamilya, magkakasama naman. Pero ang talagang gusto niyang i-point doon sa buong pamilya namin, lahat kami ligtas na. Lahat kami may pagkakilala na. Lahat sumasampalataya sa Panginoon. Kaya sabi niya, marami kaming problema. Pero mas malakas ang loob namin ngayon kasi buo ang pamilya namin. Alam ko nasasaktan ka ngayon sa pamilya mo. Hindi ko alam kung masaya kang umuwi sa pamilya mo. Pero ito nga masakit hanggang hindi mo nakikita na ang pamilya mo may pagkakilala sa Diyos. Sa isang araw, ang dami nating laban. Wala kang uuwian kahit anong pagod mo araw-araw kundi pamilya. Sabi ko nga, bakit may mga lugar, pangit naman, hindi naman maganda, pero lagi mong binabalikan? Katulad ng Sipat po, lugar ko po yan eh. Doon ako ipinanganak. Doon ako lumaki. Naroon yung mga kamag-anak ko. Hindi kami perfect, pero sa puso ko, kahit saan makarating, hindi mawawala ang pamilya. Kaya it's about time, kalooban ng Diyos, habang inaayos pa, hindi naman kailangan na i-deprive natin ang sarili natin. Ngayon pa lang, pwede po ba maging grateful po tayo? Ngayon sasabi ko nga po sa mga nanay kong kasama sa Magna Prime, inimpress lang sa akin ni God, pwede po ba from this day forward, walang magsasabi ng pangit sa pamilya natin? Huwag yung sariling pamilya natin, pinipintasan natin. Yes, may struggle ang pamilya mo, but honor your family. Yes, may problema tayo, maayos din ang pamilya ko. May problema ako sa anak, makakakilala rin siya sa Panginoon. Kung anuman yung problema natin sa ating pamilya, ilapit natin sa Panginoon. And this is my prayer and declaration. Maiko-quote nyo rin po yung sinabi ni Dr. Ja. Dahil buo ang pamilya namin, dahil kami lahat kumikilala sa Diyos, walang problema kami nakakaharapin na hindi namin kakayanin because Jesus is at the center of our family. Tayo po tayong lahat, awitin po natin ang awiting ito. Hallelujah. We worship you, Lord. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you.
Jesus be the center of it all. Let's all sing. Let's all sing. Jesus is the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus. Nothing else matters. Come on. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. 'Cause Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lord, you are the center of our lives. Hallelujah, Lord God. With one voice. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. 'Cause Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. 'Cause Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. With one voice. With my heart. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center, Lord. About you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Come on, say, Jesus. Lift up your voice. Jesus, 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 Jesus. From my heart to the heaven, Jesus, it's all
Thank you, Jesus. Gab, anak, papost nga natin yung sa ating young married couples this coming Friday. Alam niyo, pangarap ng Praise Church, sa tagline niya yung sa mga values natin, pamilyang buo at nagkakasundo. Pamilyang buo at nagkakasundo. Maybe you are single parent, pwede pa ba ako mabuo? Yes po. Kung single parent ka, may kasama kang anak po, at si Jesus ang sentro ng buhay mo, Jesus is your completeness. Pamilyang buo at nagkakasundo. So this coming Friday, magkakaroon tayo ng young married couple seminar or parang dinner. Intentionally po, ito na guys sagad na pinaisip po natin kasi lahat magsisimula po talaga sa mga magulang. Mag-invest po tayo. Mag-invest po tayo. Investment po ito para sa ating mga anak. So, nandiyan po sila Jeff mamaya, sila Rocky, pwede pa rin po kayong mag-inquire po sa kanila mamaya kasi this coming Friday na po yun. I don't know kung ngayon na po yung closing registration po natin. Mga kapatid, next Sunday, pag-pray natin, makasama yung pamilya mo. This is not about the numbers. Ang sarap lang makakita talaga magkapatid, magkatabi, mag-asawa, kayo po as a family. Ang sarap po. Hindi ko ma-imagine kung tayo pong lahat sumasamba, ine-embrace natin ang salita ng Diyos at nilalakaran ang salita ng Diyos, wala nang pinakamagandang larawan pa kundi sa pamilya na sumasamba at naglilingkod sa Panginoon. Sige po, let me pray for you. Kanto ang asawa niyo po, hawakan mo lang yung asawa niyo po. Dito yung kapatid mo, hawakan mo lang. Pero kung wala naman dito yung pamilya mo ngayon, taas mo lang yung kanang kamay mo sa Panginoon and I will pray for you. Kahit hindi mo sabihin, di ba yan ang matagal mo ng panalangin? Hindi ba yan ang isa sa matinding kasiyahan at pangarap mo na sana ang pamilya ko makakilala sa Diyos? And that is the beauty of the church. Yung hindi natin napag-uusapan sa pamilya, napag-uusapan po natin dito sa simbahan. Yung hindi natin nagagawa sa pamilya, nagte-take ng initiative ang church. Ito kasi yung ginagawa ng pamilya po dapat. So thank you so much, oh God. Even ang church is nasa konsepto at design ng pamilya. Bawat tumanggap sa iyo bilang panutagapagligtas ay kasama sa pamilya mo po, O Diyos. Father God, in Jesus' name, habang magkahawak sila, habang nakataas ang kamay, hindi ko po alam kung ano yung iniiyak na kanilang puso. Panginoon, gamitin mo po itong month of February para may mga maayos na pamilya, para iangat ang pamilya po, O Diyos, magabayan ang mga anak at bumalik kami sa original plan niyo po. Our family is for Jesus. Kapatid, hindi totoong kinalimutan ng Diyos ang iyong pamilya. Regardless kung ano ang nangyayari ngayon sa iyong pamilya, mahal ng Diyos ang iyong pamilya. Maaring malayo ka ngayon sa pamilya. I don't know kung sino rito yung mga nasa abroad, ang kanilang pamilya. In the name of Jesus, panghawakan mo yan, ipanalangin mo yan. Ilang panahon na lang, magkakasama-sama na tayo bilang pamilya. Hindi tayo paglalayuin ng kahirapan. Hindi tayo paglalayuin ng kasalanan. Hindi tayo paglalayuin ng kaguluhan. Jesus will be the center of our family. Jesus will unite us. Jesus will embrace us. Jesus will support us. Jesus, may we glorify you. May we honor you. Iyan ang gusto namin, Panginoon. And even to the eternity, our family, Panginoon, ay magsasama-sama ng walang hanggan sapagkat Ikaw ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas. Panginoong Jesus, sa bawat outreaches mamaya, marami kaming miministera na pamilya. Iba-iba ang sitwasyon. Iba-iba ang problema. Tulungan niyo po kami as I send them in Jesus' name and the power of the Holy Spirit sa pagpunta nila sa mga outreaches, oh God. Maraming pamilya ang mabubuhayan ng loob. Maraming mga pamilya ang mabibiyayaan sa pag-awit pa lang, sa salitang maririnig, Panginoon.
Patatatagin mo kami at aayusin mo kami. And lastly na lang, God, in Jesus' mighty name, kung merong karamdamang umiiral sa pamilya, O God, in Jesus' mighty name, kung merong may cancer sa pamilya, in Jesus' name, Panginoon, kung meron, Panginoong, malaking troubles, in Jesus' name, be with them. Ikaw ang aming pag-asa, Ikaw ang aming lakas, Ikaw ang aming katatagan. Again, Lord, we declare, Jesus is the center of our family. In Jesus' name, amen at amen. Kung katabi mo naman yung asawa mo, sabihan mo naman, I love you. God bless you. Makaupo na po tayo. Thank you, God. Thank you, Jesus.
Magandang umaga po sa lahat. In 2 Corinthians 8:12, sabi doon, "For if the intention and desire of the size of gift doesn't matter. Your gift is fully acceptable to God according to what you have, not what you don't have." So in this verse po, ine-encourage ni Paul yung mga tiga-Corinthians to give generously according to their heart, but not according to the amount. Hindi ko sinasabi na ang willing lang ng heart natin is 20 pesos. Is 20 pesos lang yung ibibigay natin. Hindi po yun yung ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin is mag-base tayo on what God deserves and mag-base tayo base sa kung ano yung willingness na binibigay sa atin ng Lord. Last week, is first fruit offering po natin. And some of you are cheerful giver and maybe some are not. But let me remind you today, church, na ang Lord hindi siya nakatingin sa amount, kundi sa willing ng heart natin. And Paul also says that acceptable gifts are according to what we have. And that's the beauty of God. He always look at the heart. Hindi niya tayo hinihingan ng mga bagay na hindi natin kayang ibigay. So as we give our tithes and offering today, let it be sincere and willing heart. So itaas po natin yung ating mga kaloob. Let us pray po. Lord, thank you for today, Panginoon. Thank you, Lord God, kasi ginawa mo kaming able to give, Panginoon. And Lord, as we give this to you, give us a willing and sincere heart to give, Panginoon. And Lord, let this offering, Panginoon, to church, to help our church, Panginoon, and to help other people, Lord. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. I gotta let you know that I'm so thankful for everything you have done. The way you lifted me and turned my life around. Now in you I am found. So put your hands up, everybody give him glory. Hands up, everybody shout your praise aloud and sing with everything. Give him all the glory, for our God is worthy. Oh, pwede po ba tayong tumayo? Come on, let's worship the Lord. Hey! I gotta let you know that I'm so thankful for everything the way you lifted me, the way you lifted me and turned my life around. Now in you I'm found. Come on, praise Him. Hands up, everybody give him glory. Hands up, everybody shout your praise aloud and sing with everything. Oh, give him all the glory, for our God is worthy. Oh, everybody shout your praise aloud and sing with everything. Give him all the glory, for our God is worthy. Come on, praise church. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Come on. Let's put our hands up. If you love him, don't stop praising, put your hands up. If you love him, don't stop praising, put your hands up. Everybody give him glory, put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Hey. We worship you, God. Everybody shout your praise
sound check. Give him all the glory.